Kamusta? Ako si Kuya Paul at welcome sa Noypi TV. Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa kwento ng Ang Ibong Adarna. Noon pa man, may isang mahiwagang ibon na may kakayahang magpagaling ng sakit at bumago ng kapalaran. Ito ang Ibong Adarna. Sa kaharian ng Brabania, nagkasakit ang mabuting Haring Fernando, at tanging ang awit ng ibon ang makakapagpagaling sa kanya. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang tatlong anak, sina Don Pedro, Don Diego, at Don Juan, na hanapin ang mahiwagang ibon sa malayong kabundukan ng Tabor. Isa-isang umalis ang tatlong prinsipe upang hanapin ang Ibong Adarna. Sina Don Pedro at Don Diego, sa kanilang paglalakbay, narating ang mahiwagang kagubatan ngunit hindi nila inasahan ang sumpa ng ibon. Sa kagustuhang mahuli ang ibon, umakyat si Don Pedro sa gintong puno habang si Don Diego ay nag-abang sa ibaba. Ngunit nang umawit ang Ibong Adarna, bigla silang nakatulog at naging bato. Sa kanyang pagdating sa bundok Tabor, si Don Juan ay nakatagpo ng isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng mahalagang payo. Upang mapaglabanan ng antok habang inaawitan ng Ibong Adarna, naghiwa siya ng sugat sa kanyang braso at pinatakan ito ng kalamansi. Sa kabila ng hapdi, matapang niyang nilabanan ang sakit. Sa pagtagumpay laban sa antok, maingat na umakyat si Don Juan sa gintong puno. Mabilis ngunit maingat niyang hinuli ang ibon at inilagay ito sa isang gintong hawla. Matapos matagpuan ang kanyang mga kapatid, ginamit ni Don Juan ang mahiwagang tubig upang alisin ang kanilang sumpa. Ngunit dahil sa inggit, pinagtulungan siya nina Don Pedro at Don Diego, binugbog, at iniwan sa kagubatan. Dinala nila ang ibon sa kaharian at sinabing sila ang nakahuli nito. Sa tulong ng isang matandang ermitanyo, gumaling si Don Juan at bumalik sa kaharian. Nang makita ng Ibong Adarna ang kanyang tunay na tagapagligtas, kumanta ito at ibinunyag ang kasinungalingan nina Don Pedro at Don Diego. Pinarusahan sila ng hari, at si Don Juan ang itinanghal bilang tunay na tagapagmana ng trono. Sa kabila ng kasamaan ng kanyang mga kapatid, pinili ni Don Juan na magpatawad. Hiniling niya sa hari na bigyan sila ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanilang pagbabago. Natutong magpakumbaba sina Don Pedro at Don Diego. Sa kagalakan ng kaharian, itinanghal si Don Juan bilang bagong hari ng Brabania. Ang buong bayan ay nagdiwang, at ang Ibong Adarna ay malayang lumipad sa langit bilang tanda ng katuparan ng kanyang misyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging makatarungan at mapayapa ang Brabania. Mula noon, ang kwento ng Ibong Adarna ay naging isang alamat na itinuro sa bawat henerasyon. Itinuro nito ang halaga ng katapatan, tiyaga, at pagpapatawad. Si Don Juan, bilang isang makatarungang hari, ay naghari ng may pagmamahal at katarungan, habang ang mahiwagang ibon ay nanatiling isang simbolo ng himala at kagandahan.